Kinabukasan, Shirene, nakatulog ka ba ng maayos? Handa ka na ba? Aalis na tayo, sabi ni Lumina kay Shirene. Oo naman, nakatulog naman ako ng maayos. Sige, lalabas na ako, sagot naman ni Shirene. Okay, handa na kami. Tayo nang umalis, masayang sabi ni Lumina at sila ni Shirene ay nagpunta na sa harap ng Lumina's store. Shirene, iiwan ka namin kung hindi mo kayang makipagsabayan sa amin. Dahil matagal mo nang hindi ito nagagawa, sabi ni Alter kay Shirene. Hahaha, ayos lang naman ako, kaya kung gawin ito, sagot ni Shirene. Nagpunta na sina Shirene at Alter kasama pa ang iba sa kabundukan upang mangaso. Mayroong naglagay ng mga lambat bilang bitag sa kanilang panghuhuli ng mabangis na hayop. Mayroon din namang naglagay ng mga putol na sanga ng kahoy at itinali ito sa mga puno. Kahanga-hanga, natapos ninyo ang paglalagay ng lambat at bitag ng napakabilis, sabi ni Shirene. Hahaha, yun lamang naman ang aming ginawa, si Alter ang gagawa ng mahirap na gawain, sagot ng lalaki kay Shirene. Sa tingin ko, dito sa lugar na ito pumupunta ang mga mababangis na hayop. Sabi naman ni Alter at ito ang nakatakdang pamana sa mahuhuling mabangis na hayop ng mga ginawa nilang bitag. Kailangan nating magmasid sa paligid. Kapag nakakita kayo, huwag ninyo itong gagambalain at sa halip ay sabihin ninyo sa akin, pagpapatuloy na sabi ni Alter habang sila ay patuloy na naglalakad. Kahanga-hanga talaga, siya ay isang dalubhasa na talaga sa pangangaso, sabi ni Shirene. Tama ka, nakangiting sabi naman ni Lumina. Bigla namang naisip ni Shirene na kapag ginamit niya ang kanyang spirit zone, maaari siyang makatulong upang madali nilang mahanap ang mga mababangis na hayop. Agad namang ipinikit ni Shirene ang kanyang mga mata at binuksan niya ang kanyang spirit zone. Sinimulan na niyang damahin ang buong paligid at sa kasamaang palad, hindi maganda ang kanyang nakita. Gamit ang synesthesia ng kanyang spirit zone, naramdaman ni Shirene na may hindi magandang mangyayari. Shirene, ano bang ginagawa mo? Paano ka nawala sa paningin ko nang hindi mo man lamang sinasabi sa akin? Dahil sa iyo, lahat ay maaaring mapahamak, galit na sabi ni Alter kay Shirene. Hindi pa man tapos magsalita si Alter. Habang sila ay patuloy na naglalakad papunta sa itaas ng bundok, may napansin siyang kakaiba sa paligid. Napakaraming mga patay na hayop ang nakakalat sa buong paligid. Pati na din sa mga puno, marami ding mga patay na hayop ang nakasabit dito at dahil dito, ang lahat ay sobrang gulat na gulat. Anong nangyari? Sino kaya ang may kagagawa ng lahat ng ito? Sabi ni Alter. Bumalik na tayo sa ibaba, hindi lamang ito nagmula sa isang simpleng oso lamang. Kailangan natin itong sabihin sa mga matatanda at upang maiwasan ang pag-akyat ng mga tao sa bundok, sabi naman ni Shirene. Sandali lamang Shirene, anong tulong ang hihingin natin sa kanila? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi nga natin alam kung sino at saan nagmula ang gumawa ng lahat ng ito. Baka naman magawa nating matalo ang kung sino man ang gumawa nito, sabi muli ni Alter kay Shirene. Hindi mo iyan masasabi ng dahil lamang sa pamamagitan ng pagtingin sa lahat ng ito. Nakakasiguro akong hindi natin ito kakayanin, sagot ni Shirene. Ano bang alam mo, ako ang pinuno dito, ako ang may responsibilidad na magbigay ng utos, galit na sabi ni Alter kay Shirene. Sandali lamang Alter, makinig ka muna sa akin, sabi muli ni Shirene. Hindi ka pa din nagbabago, hindi mo pa din ako kinikilala bilang pinuno. Huwag mo akong tratuhin na parang gago, sabi muli ni Alter. Makinig ka muna kasi sa akin Alter, hindi mo alam kung ano ang nangyayari, sabi muli ni Shirene. Ngunit, isang kaluskos ang nagmula sa likod ng mga dahon at ito ay sobrang ikinagulat ni Shirene. Ang iba ay nagulat din nang makita nila na ang mga dahon ay biglang gumalaw.
Nakita ba ninyo na gumalaw ang mga dahon? Tanong naman ni Brett at baka sa mga mukha ng mga ito ang sobrang pagkagulat na may kasamang takot. Pumwesto ang lahat upang panain ang kung anumang nilalang ang nasa likod ng mga dahon na iyon. Biglang lumabas ang nilalang na nasa likod ng mga dahon at ito ay isang napakalaking mabangis na lobo. Sa sobrang laki nito, ito ay maihahalin tulad na sa isang halimaw. Alter, ano ang isang iyan? Takot na sabi ni Martin kay Alter. Ayon kay Shireenei, nabasa na niya noon sa isang aklat ang tungkol sa isang halimaw. Ang halimaw ay isang hindi kilalang organismo na hindi umayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng ebolusyon. Humanda na kayo, kailangan natin itong patayin, sigaw ni Alter at binitawan na nito ang kanyang palaso. Ngunit, sa kasamaang palad, nakaiwas ang mabangis na lobo sa palaso. Nakaiwas siya sa palaso. Anong gagawin natin? Takot na sabi ni Martin. Ang mabangis na lobo ay mas lalong nagalit ng dahil sa palaso. Pinanamuli nila ang mabangis na lobo gamit ang kanilang palaso. Ngunit, nasira lamang ito ng lobo. Bilisan ninyo, tumakbo na tayo. Dali, takbo na, bilisan ninyo, sigaw ni Alter sa kanyang mga kasama. At ang lahat naman ay agad na sumunod sa sinabi sa kanila ni Alter at sila ay tumakbo na palayo. Saan naman kaya tayo pupunta? Kapag tayo ay bumaba ng bundok, siguradong ang halimaw na iyon ay aakyat patungo naman sa itaas ng bundok, sabi ni Martin habang tumatakbo. Nang mga sandaling iyon, si Shireenei ay nanatili sa kanyang kinatatayuan upang subukang panain ang lobo na nasa kanyang harapan. Shireenei, ano bang ginagawa mo? Umalis ka na dyan. Baka mapahamak ka, huwag mong sabihing binabalak mo pang ipain ang iyong sarili, sigaw ni Alter kay Shireenei. Nang mga sandaling iyon, papanay na sana ni Shireenei ang lobo na nasa kanyang harapan. Ngunit, sinira lamang ng lobo ang pana at palaso na hawak ni Shireenei. Ang lobo ay sobrang napakaliksi at masyadong makapal ang balahibo at balat nito. Kaya naman, naisip ni Shireenei na para mabuhay ang lahat, ang tanging paraan lamang ay kailangan niya itong akitin at mailayo ito sa lugar na kanilang kinaroroonan ngayon. Bigla namang inatake ng lobo si Shireenei at nakaiwas naman si Shireenei sa pag-ataking ito. Pagkatapos, lumingon naman ang lobo sa kinaroroonan ni Alter at ng mga kasama nito. At biglang tumalikod ang lobo upang habulin sina Alter, habang ang mga ito ay tumatakbo patungo sa baba ng bundok. Nang dahil sa sobrang takot, ang mga gamit na dala-dala ng mga ito ay inihagis na nilang lahat upang mas madali silang makatakbo ng mabilis. Tumigil naman si Alter sa kanyang pagtakbo, bilisan na ninyong lahat. Umuna na kayo, ipagpatuloy ninyo ang inyong pagtakbo hanggang sa makalayo kayo sa lugar na ito, sabi ni Alter sa kanyang mga kasama. Alter, ano bang ginagawa mo? Halika na, umalis na tayo dito. Sabi naman ni Lumina kay Alter. Hindi ko maaaring iwan si Shireenei dito ng mag-isa. Bilang pinuno, siya ay aking responsibilidad at siya ay kailangan kong iligtas, sagot ni Alter. Ngunit ng mga sandaling iyon, ang lobo ay nasa likuran na pala ni Alter at akmang aatakihin na nito si Alter. Naisip ni Alter na ano na daw ba kaya ang nangyari kay Shireenei. Nakaligtas daw ba kaya ito at buhay pa daw ba kaya ito? Kung nakinig daw kasi sana siya sa sinabi ni Shireenei na bumaba na ng bundok, hindi na sana nangyari ang lahat ng ito. Bago pa man maatake ng lobo si Alter, biglang dumating si Shireenei at inatake nito ang lobo gamit ang kanyang spirit zone. Nagulat naman ang lahat sa ginawa ni Shireenei na pag-atake sa lobo. Ano ang ginawa ni Shireenei? Salamang ka ba ang kanyang ginawa? Isang salamangkero na ba si Shireenei? Tanong ni Martin. Umalis na kayong lahat, bilisan ninyo, ako na ang bahala dito, sigaw ni Shireenei. Wala namang naging pinsala sa ginawang pag-atake ni Shireenei sa lobo. Sa halip, mas lalo pang nagalit ang lobo,
at pagkatapos, ang lobo ay muling umatake sa kanilang lahat at sila ay sobrang takot na takot. Nang mga oras na iyon naman, tatakbo na sana si Alter palayo, ngunit, hindi naman ito may galaw ang kanyang buong katawan. Kahit ang kanyang mga paa ay hindi man lamang din niya magawang may hakbang. Si Luma na naman ay biglang nadapa at siya ay malapit ng maabutan ng lobo. Ngunit, bago pa man lubusang makalapit kay Luma na ang lobo, si Shirene naman ay dumating upang pigilan ito. Naisip ni Shirene na gamitin ang kanyang teleportation upang mailayo niya ang lobo sa lugar na ito. Mabilis na lumipad paitaas si Shirene habang hawak-hawak niya ang lobo. "Shirene, mag-iingat ka," sigaw ni Luma na habang ito ay umiiyak ng dahil sa sobrang takot. Naisip ni Shirene na ibagsak mula sa itaas ang lobo gamit ang photonization. Ngunit kapag ginawa niya iyon, may posibilidad na masabit siya sa mga mahahaba nitong kuko, hindi niya magagawang bitawan ang lobo nang dahil sa kanyang kalagayan dahil may posibilidad na pati siya ay mapahamak. Ang tanging paraan lamang upang maihulog niya ang lobo ay isang bagay na kinakailangan upang magamit niya ang photonization. Ito ay isang bagay na bumubuo ng gravity at isang bagay na makakagambala sa symmetry. Bakit ganito ang mundo? Ano ang ibig sabihin ng buhay? Ito ba ay may bigat? Bakit may bigat ang mga pisikal na bagay? Ang kawalan na nakikita ni Shirene sa kanyang panaginip. Ang pagkasira ng symmetry ng mundo, kung ito ay kawangis ng pagsilang ng mundo. At kung iyon ang simula ng buhay, at kapag nasira ang symmetry, maaaring may pasok ni Shirene ang bigat na ito sa kanyang photon output. Inihulog ni Shirene ang lobo mula sa itaas ng talampas gamit pa din ang kanyang spirit zone at ang kanyang photon output. "Patay na siya, nagawa ko na," seryosong sabi ni Shirene. Nilapitan ni Shirene ang lobo upang masiguro nito na patay na nga ito. "Sir Arman, nalaman ko na ang mga ibig mong sabihin sa akin. Ang kaalaman na nagmumula sa isang mundo ang maaaring makasira sa symmetry. Ang hindi kilalang kaalaman na ito ay ang mekanismo na ang mga pisikal na bagay ay may bigat. Kapag ginamit ko ang mekanismo na ito, maaari kong mailagay ang bigat na ito sa liwanag. At sa wakas ay nagawa ko na ang lahat ng ito," seryosong sabi ni Shirene. "Pero, sandali nga lang, bakit mayroong ganitong mga mapanganib na halimaw dito sa bundok at ito ay nag-anyong lobo?" sabi ni Shirene at ito ay biglang napaisip. Ngunit, isang napakalakas na sigaw ang narinig ni Shirene na nagmumula sa itaas ng talampas. Ang sigaw na ito pala ay nagmula sa grupo ni na Alter dahil nagulat ang mga ito sa kanilang nakita. May biglang dumating na napakaraming lobo at ang mga ito ay nagmula din sa loob ng kagubatan sa bundok. "Huwag kayong kikilos," seryosong sabi ni Alter sa kanyang mga kasama. "Saan nagmula ang mga iyan?" tanong ni Brett. "Napakarami nila." "Ano na ang gagawin natin?" sabi naman ng isang lalaki. Habang si Luma na naman ay iyak ng dahil sa sobrang takot. "Tatakbo ako sa kabilang direksyon, at pagkatapos, gamitin naman ninyo ang pagkakataong iyon upang makababa kayo sa talampas," seryosong sabi ni Alter sa kanyang mga kasama. "Nababaliw ka na ba, Alter? Plano mo bang patayin ang iyong sarili?" galit na sabi ni Martin kay Alter. "Wala na tayong ibang pagpipilian sa ngayon, kailangan ninyong makaligtas upang makahingi kayo ng tulong sa mga matatanda sa nayon, at upang hindi masayang ang ating mga ginawang sakripisyo," seryosong sagot ni Alter. Ngunit, bigla namang dumating si Shirene at bigla namang nagulat ang lahat sa kanyang pagdating. "Ayos ka lang ba, Shirene? Akala namin ay namatay ka na?" sabi ni Luma na kay Shirene at bakas sa mukha nito ang pag-aalala para kay Shirene. "Patawarin ninyo akong lahat kung kayo ay nag-alala para sa akin," sabi ni Shirene habang sina Brett at Luma na ay umiiyak na. "Shirene, ayos ka lang ba?
Patawarin mo ako kasi hindi ako nakinig sa iyo noong sinabi mo sa akin na umalis na tayo dito sa bundok, sabi naman ni Alter kay Shirene at ito ay umiiyak na din. Patawad dahil sobrang pinag-alala kita Alter, ipaubaya mo na lang ito sa akin, ako na ang bahala sa lahat ng ito, sabi naman ni Shirene kay Alter. Tumakbo ka na ngayon Shirene, baka mapahamak ka pa sa mga binabalak mong gawin, sigaw ni Alter kay Shirene. Ayos lamang ako, simula ngayon, hindi na ako lalabag sa patakaran, seryosong sabi muli ni Shirene. Nang mga oras na iyon, ang mga lobo ay sumugod na sa kinatatayuan ni na Shirene. Agad namang binuksan ni Shirene ang kanyang spirit zone upang magamit niya ang kanyang photon output at lumikha ito ng isang enerhiya ng liwanag. Lubos naman ang pag-aalala ni Lumina para kay Shirene. Binabalak ba niyang gawin muli ang ginawa niya kanina? Sabi naman ni Martin. Ang bigat at ang kanyang photon output ay pinagsama ni Shirene. Ang liwanag ay pinakawalan ni Shirene patungo sa mga lobo. Tinamaan ng liwanag ni Shirene ang ibang mga lobo at ang mga ito ay namatay. Nagulat naman ang lahat sa ginawang pag-atake ni Shirene sa mga lobo. Tama na Shirene, tumigil ka na, sigaw muli ni Alter kay Shirene. Ito ang aking salamangka, magagawa kong matalo ang lahat ng ito, seryosong sabi ni Shirene. Ngunit, ang ibang mga natitirang lobo ay patuloy pa din sa pag-atake kay Shirene. Muling ginamit ni Shirene ang kanyang photon output upang atakihin muli ang mga lobo. Gulat na gulat pa din sina Alter sa mga ginagawa ni Shirene at napatunayan na ngayon ni Alter na si Shirene ay isa ng salamangkero. Upang matalo ni Shirene ang lahat ng mga lobong ito, kinakailangan niya ng matinding focus. May isang lobo ang umatake kay Shirene mula sa kanyang likuran at agad namang naglabas si Shirene ng liwanag at napatay niya ang lobong ito. Patuloy pa din ang pagdating ng mga lobo at parang hindi talaga nauubos ang mga ito. Shirene, sobra nang mapanganib, umalis ka na, sigaw muli ni Alter. Tumakbo ka na Shirene, baka mapahamak ka lamang sa mga ginagawa mo, sigaw naman ni Lumina. Samantalang si Shirene naman ay nananatili pa din sa kanyang kinatatayuan. Ang enerhiya ng spirit zone ni Shirene ay unti-unti nang nababawasan. Isang paraan na lamang ang mayroon ako, ngunit kaya ko ba kayang gawin ito? Seryosong sabi ni Shirene. Ang dapat gawin ni Shirene ay panatilihin niya ang kanyang center of gravity sa loob ng rumaragasang agos. Shirene, sobrang mapanganib, umalis ka na dyan, sigaw na sabi muli ni Alter. Muling ginamit ni Shirene ang kanyang photon output, at mas lalo pang lumakas ang enerhiya na nagmumula dito. Halos mamatay ng lahat ang mga lobo dahil sa sobrang lakas ng pag-atake ni Shirene sa mga ito. Hindi pa din makapaniwala sina Alter sa lakas ng kapangyarihan na nagmumula kay Shirene. Nang mga oras na iyon, hindi na makayanan ng katawan ni Shirene ang kanyang enerhiya. Ang kamalayan ng kanyang spirit zone ay unti-unti nang kumakalat. Katulad ng nangyari noon sa kanya noong gumagawa siya ng research group presentation, kinakailangan na din niyang ilabas ang lahat ng kanyang enerhiya dahil baka hindi ito kayanin ng kanyang kamalayan. Isang napakalakas na enerhiya ng liwanag ang muling pinakawalan ni Shirene. At nagliwanag ang buong paligid dahil sa lakas ng enerhiyang muling pinakawalan ni Shirene. Ang ibang mga lobo ay namatay, ang iba naman ay halos hinang-hina na dahil sa napakalakas na pag-atake sa kanila ni Shirene. Umalis na kayong lahat dito, at huwag na kayong babalik dito kailanman, seryosong sabi ni Shirene. Ang mga natitirang lobo ay bigla nang umalis at sila ay waring natakot na dahil sa mga ginawa ni Shirene. Pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, nawala ng malay si Shirene at ito naman ay nasalo ni Alter bago pa man ito lumagpak sa lupa. Bakas sa mukha ni Shirene ang sobrang pagod at sobra naman pag-aalala ni na Alter at ng mga kasama nito para kay Shirene.
Umuwi na tayo, dito na nagtatapos ang ating pangangaso ngayong araw na ito, seryosong sabi ni Alter.